C6. Hanap tayo ng mabili natin doon. Maghahanda tayo sa piyesta ng Kainta. Ayun. So, yung mga kasama natin, pakita mo. Si Richard, si Ma. Bibili po kami ng kalabaw. Sana magkasya din sa sasakyan namin dala. Hi guys! Guys, dito na tayo sa C6. So, malapit na tayo sa bilihan ng mga itik. So, andito na tayo sa katayan ng mga kambing, baka, manok, kalabaw, at saka mga itik. Tara guys, puntahan natin. Guys, yung pinamili natin sa C6, nakakita tayo ng bulaklak ng kalabasa, bangus, ito, kalderitang kambing. So yun lang guys, so abangan nyo yung lulutuin natin. So ayun guys, ito yung bulaklak ng kalabasa natin, pero mukhang na piki pa tayo. Yung iba bulaklak ng sayote. Yung iba parang bulaklak pa ng sayote. Lilinisin lang natin. Pag nalinis natin, hatiin lang natin sa gitna, ganyan. So ito guys, sinong pamilyar sa itong gulay? Nagmula nito ay sa norte. So, silang madalas nagugulay nito. Tawag nila dito ay babao. So yung babao ang tawag nila. O isang uri ng puno ng kahoy na nagbulaklak na ito. Ito yung bulaklak niya, akala mo parang uod na mahaba. So, sa norte, nakakain tayo ng ganito. Kaya sundan natin yung gulay nila. So, ugasan muna natin to. Yung kilo nito ay nasa 600. So yun guys, ito na yung natin, yung babao, bulaklak ng kahoy at saka bulaklak ng kalabasa. Lagay na natin dito sa pinakuluan nating mahiwagang kawali. So, tama ba ito? Tama yung mga yan, baka makakunan tayo. Bago natin lagay, titimplahan muna natin. Haluin natin ng konti para matunaw yung asin. Kailangan timplado na yung sabaw natin bago natin lagay yung gulay. Okay na. So guys, lagay natin yung gulay natin. Isda natin, hindi natin inihaw. Pinirito na natin. So lagay na rin natin. Hours later. So, yan na guys yung gulay natin. Yung bulaklak ng kalabasa at saka bulaklak ng kahoy at saka bangus. Papakita ko pa sa inyo yung kalderitang kambing natin, ay kalderitang itik. Itik to guys. Yan, niluluto pa natin. So yun yung mga menu natin ngayon. So ayan lang guys, okay na, goods na.